Sas, kagaya mo, ganyan din yung sinapit doon sa aking Facebook account at yung isa ko nga yung page ng DZAR din. Yun din yung nangyari, yung pinakita mo sa vlog mo. Naniniwala ka ba na may kaugnayan ito sa laman ng inyo pong vlog sa Sasugando Sasot mo na profile account mo at yung mismong page mo For the Motherland? Yes, of course. Dalawa lang naman ang pinupost ko sa aking Facebook. Ayun ay ang aking private life, kung ano ang aking ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, at mga political opinions and commentaries. So, hindi naman siguro ako i-delete ng Facebook ang aking buong presence sa Facebook because of my everyday, day-to-day life. So, by process of elimination, ang sanhi ng deletion ay ang aking mga political commentaries and opinions. Itong mga commentaries and opinions mo sa mundo ng politika, ngayong taon lang ba yan? Or matagal na at bakit ngayon lang biglang nawala ang iyong social media account? Well, matagal na ang aking mga commentaries na nilalagay sa aking page. And wala akong naging violations. Kasi sanay na ako dyan sa mga ganyang reporting na nagaganap. And usually, pag meron kang post na problematic, magkakaroon ka ng notification sa Facebook kung ano yung post na problematic, na merong potential violations or violation. In the past few months, wala po akong naging ganyang notice. Hindi po ako na-suspend. At ito po ay biglaang nangyari at hindi lang po ito suspension. Kasi sabi kasi nila, suspended ka lang naman. Mali naman kasing pagkakaintindi nila. Nakalagay doon ay suspended yung aking buong Facebook account mula Messenger, personal profile, pati ang aking page, until ma-approve nila ang aking appeal. And usually, they don't approve appeals, no? Unless, of course, may matindi kang hatak. Wala naman akong hatak, no? I'm just a very simple person. At yun nga, yung recent mo for 2023, consistent yung mga posting mo, maliban lang doon sa mga issues sa mga artista. Sa mundo ng politika, yun lang talaga, di ba? Yung MOOE, yung paghingi mo ng resibo, pagiging transparent, pati rin yung sa SMNI. During that time, wala ka bang mga natanggap na violation na nabanggit mo na paglabag sa community standards? Wala. Diretso lang, kumbaga diretso na pagising mo na wala na, 2024. Yes. Unang-unang bungad sa 2024, Happy New Year everyone, ay tinanggal ang aking Facebook. At, i-discuss ko naman ito sa aking YouTube channel na SRSASOT, SR Sasot. Kung ano yung sa tingin kong top 3 reasons kung bakit nagimbal ang mga politiko sa Pilipinas at sila ay gumawa ng move para patanggal sa Facebook ang aking account. Kasi ang ganitong level ng deletion ng account ay katulad ito ng nangyari kay Donald Trump. Yung buo niyang presence sa Facebook ay ni-remove. And meron niyang national security angle. Kung yan ang ginawa ng Facebook na walang kaabog-abog, ay bigla nilang tinanggal yung presensya, katulad ng ginawa nila kay Donald Trump. So, sa makatuwid, ang gobyerno lamang ng Pilipinas ang pwedeng makapagpagawa niyan sa Facebook by reporting me and having an angle na related sa national security. They can always, I think one of them is my foreign policy opinions and commentaries, kasi ang Facebook has been very active removing profiles that they deemed parang meron daw Chinese influence angle. And makikita ninyo yan, isang malaki ang balita na ginagawa ng Facebook. And tiningnan ko actually kung sino yung lead ng Facebook global intel threat lead, si Ben Niemer, I forgot the last name. And nakita ko, nung 2020, may mga tinanggal siya na pro-Duterte. May ni-report niya na ang Meta nagtanggal sila ng mga pro-Duterte pages. At nakalagay pa doon, this has been posting pro-Duterte pages and on South China Sea issue. So from that perspective, it seems na ang pinakamalaking naging reason nila sa Meta para tanggalin ang aking presensya ay yung kanilang pinamumuka, lalo na ng National Security Agency director na si Jonathan Malaya, na may mga bloggers na who are peddling Beijing influence. And I'm pretty sure they have a hand on this because in line ito sa ginagawa ng Meta. And how can you argue against that? Wala namang option. Wala namang option sa Facebook
to actually detail your appeal. And based on a lot of people's experience, hindi ka naman basta-basta makaka-appeal kasi nga in the first place, hindi mo alam kung ano yung specific na pag-aapilan mo. So, and I think yun ang naging angle, no? If and I have 80%, there's an 80% probability that this is actually the Philippine government action